So, hello for the April OJT report. Nag-continue kami sa internship nito. Maraming mga skills na nadagdag at natutunan kami dito sa internship namin. So, una yung semantic versioning or SEMVer. So, basically yung SEMVer is siyang versioning system na ginagamit over the last few years ng mga developers para sa kanilang mga software releases. So, dito, kung may mga bagong plugins, add-on libraries yung isang app, gagamitin nila yung semantic versioning para mapag-release ng bagong version. So, sa Play Store, makita yung mga versions ng mga apps like 4.2.1, tapos magiging 4.2.3 or 5.0.0, which is means ginamit nila yung semantic versioning para makapag-release ng bagong software releases sa kanilang applications. So next yung GitHub Copilot. So dito yung GitHub Copilot is nagamit siya siyang libre since meron siyang student version na libre para sa mga students. So basically yung GitHub Copilot is like having a coding body na magaling para sa mga tulong sa pag-write ng mga code. So itong tool na ito is gumagamit ng artificial intelligence para makapag-suggest ng code na gusto mo. So instead na mag-start ka from scratch or maghanap ka ng online solutions, yung Copilot may bigay ng suggestions sa'yo dun sa code editor mo. So, it's like having a smart assistant for coding tasks, which is making the process faster and easier. So, next is yung WSL or Windows Subsystem Linux and Ubuntu. So, dito nag-install kami ng WSL at Ubuntu. So, ginamit namin yung WSL na yan para mapag-run sa ng Linux environment alongside with Windows dito sa machine namin. So, gamit yung Ubuntu na available sa Linux distributions. Ginagamit namin to para magamit yung mga Linux tool dito sa Windows environment namin. So basically, leveraging WSL and Ubuntu in our machine provides us a powerful and flexible environment for building and testing software regardless of the underlying operating system. So next is yung catalog recorder. So basically, yung catalog recorder is isang browser automation tool. So if meron kang mga applications or mga sites, pwede mong gamitin yung catalog recorder. So kapag nag-click ka, na-record yun, like yung mga bagay na hindi mo tapos mag-open ng other tab tapos mag-click ulit ng another na button or functions malalagay ko sa auto recorder. So after ng recording, kapag click mo yung play test suite, uh, automatically lalabas yung browser mo applications, then mag-run siya ng kusa. Which is pag gumagana lahat yon and walang error, ibig sabihin gumagana na maayos yung applications ko. So dito ginamit namin siya para matest yung mga local WP sites namin, then yung mga other stuff na related sa browser automation. Yun lang. So next is cloud computing. So cloud computing. So basically, yung cloud computing is nag-rent ka ng stuff instead ng go buy ka. So yung mga big corporations tulad ng Amazon, Google, or Microsoft, meron silang cloud computing services which kunyari, kailangan mo ng mga server or kailangan mo mag-store ng mga big files, pwede mong gamitin yung computing services nila tulad yung sa Amazon is yung Amazon Web Services, which dito magagamit mo yung mga virtual computer nila like yung mga EC2 na di-discuss ko mamaya, then yung mag-store ka ng mga big files or kailangan ng malaking database, which is doon magagamit mo yung cloud computing services na in-offer nila. So next is AWS or Amazon Web Services. So AWS or Amazon Web Services. So yung Amazon dati ang alam lang natin siyang delivery platform pero meron din silang cloud computing services. Which sila yung nauna sa cloud computing. So, na-launch siya noong 2006, tapos yung mga services na ito is nag-range siya computing power, storage, database, analytics, machine learning, networking, and developer tools. So, basically, kung anong mga need mo sa mga paggaran ng mga applications or kailangan mo malaking server, is kaya na lang i-provide. So, next is AWS Management Console. So, AWS Management Console. So, basically, yung AWS Management Console is ang web-based interface para ma-access yung AWS. Ito yung mga services ito. Which kailangan mo ng account, then kailangan mo rin ng uh, credit card or anything na related sa billing information mo para doon nila ibabagsak yung bills na if ever man may ginamit ka na service sa kanila. Pero under AWS, pag first time user ka pa lang, meron kang 12 months free trial. So meron ka mga services na limited lang, like yung mga Tito Micro, para ma-access yung mga services na gusto mo. Pero basically, makakapag-run ka pa rin ng mga simple stuff, like makapag-host ka ng website, then makagamit ka ng
mag S3 bucket para mag-store ng mga services. Basta limited lang siya within sa Fritter account mo. So, some services I've stored. So, under sa internship na to, nagamit ko yung mga services na under sa Fritter ng AWS at napaggawa ko ng mga project na related sa Fritter services na yan. So, basically, ito yung mga cloud computing services na nagamit ko so far. So, first yung EC2. So, EC2 or Elastic Cloud Computing is a virtual computer sa cloud. The next is yung Lambda. So, Lambda is a serverless compute service for running code without managing servers. Next is yung S3. So, S3 is a cloud storage for files and data. So, basically, ito pwede ka mag-store ng mga data o mga files mo dito. Then, pwede ka rin makapag-host ng static website gamit yung S3. Next is yung API gateway. So, API gateway service for creating, publishing, and managing APIs like tulad ng REST API or GraphQL APIs. So, dun sa may Lambda function kasi kailangan ng HTTP endpoint, pwede kang mag-trigger ng API gateway para makapag-trigger ka ng HTTP endpoint at maka-invoke ka ng URL nito. Next is yung AWS Amplify. So, AWS Amplify is tooling services ginagamit para mag-build tsaka mag-host ng website. So, pwede ka mag-host ng website, pwede ka rin mag-build ng full stack website which is merong backend tsaka frontend. Next is yung DynamoDB. So, DynamoDB is a fully managed NoSQL database service. Next is yung QuickSight. So, basically, QuickSight is isang data visualization na tool. So, meron kang data from Kaggle, na kaya spreadsheet or Excel lang, pwede mong import, then maka-convert siya into chart-related na visualization. Pwede mo siyang analyze yung data na to. Next is yung IAM. So, IAM is an Identity and Access Management Services for controlling access to AWS resources.